matinding pagbaha dahil sa bagyong si Tino dyan sa probinsya ng Cebu o sa Kabisayaan. Ngayon po ay nagsisisihan kung ano ang mga pwedeng dahilan ng sinasabi ng mga taga Cebu. Anong araw hindi naman napapasok ang kailang mga syudad ng ganitong pagbaha tulad ng Cebu City, Mandawi City, Talisay at iba pa. Pero nakarating sa kanilang mga syudad ang putik, bato at matinding baha. Ngayon ang usapin, ano ang mga dahilan? Natural, kalikasan. Ano pa ang isang dahilan? Pagsira ng kabuntukan sa mga probinsya ng Cebu dahil sa mining, wiring at kung ano pang mga pagsira ng ating kalikasan. Isa yan sa mga dahilan. Kinalbo ang kabuntukan, kaya nang umulan, nang madami, bumigahay, landslide, nagpunta sa mga syudad. Ngayon, sinisilip ay yung mga flood control. Totoo, may problema rin sa flood control. Mahina yung kalidad, maliit yung flood control project, maliit yung ilog, hindi kinaya yung volume ng baha. Pagkatapos, meron pa akong nakakitang video na parang bacon. Yung pork bacon, yung lumulundo-lundo. Naging kulubot yung ilog. Sa halip na diretsyo, konkretong matibay yung pundasyon ng mga magkabilang panig ng ilog na daanan ng tubig, flood control program, naging bacon. Pagdating ng tubig baha, umalon-alon yung pader, bumigay, nabutas, kumalat ang tubig. So kahinaan ng project, baka substandard ito. Nagpunta ron si Pangulong Marcos at si Secretary Dizon, nag-aerial survey pa sila. Nakita nilang napakaliit nung ginawang flood control. Yung daanan ng tubig, ulan. Maliit, hindi kinaya ang malakas na volume ng putik at baha galing sa bagyo. So, kaya nagkakasisihan. Yung structure, yung pagkakagawa, yung disenyo ng flood control, palpak. Substandard, lumutang pa. Dinaya na naman. May korupsyon na naman. At ang masakit dito, may mga lugar, walang flood control program. O project. Pero may pondo. Kaya hindi mo masisisi yung bagong governor ngayon na Maka Duterte. Kahit anong pagtatago ng iba, hindi na makadinay. Kasi nga, 2019, ang tinutukoy niya, nagsimula ang kapalpakan ng flood control program dyan sa kanilang lalawigan. Hindi pa siya governor noon. Hindi ko sinabing may kinalaman si dating Governor Garcia. Noong si Garcia ang governor, si Duterte ang Pangulo ng bansa. Si Mark Villar ang Public Works Secretary. So bakit hindi napaghandaan ito? Ngayon lang po nabulgar ang lahat. Kaya sinisisi ng gobernadora ng Cebu ngayon ay ang nakaraang gobyerno. Simula 2019, palpak daw ang flood control program nila. Kaya umabot ng syudad ang tubig baha. Kasi nga maliit yung ginawa, pagbibigay ng proteksyon dun sa ilog, at substandard pa. At may mga lugar na talagang hindi tapos ang project. Matagal nang may project hindi tapos, kaya dumating ang ulan, wash out ang nangyari. Ganoon pong katindi. Ayan, ano yung masasabi? Yan po ay sa Cebu. Dumako tayo dito sa controversial. Aba, nagagalit si Pulong Duterte, yung congressman ng 1st District ng Davao. Bakit daw sinisilip ng ICI yung kanyang lugar? Ang dami raw ng mga anomalya sa project, bakit daw yung kanyang lugar? Aba, alam niyo kung bakit ganyan ang reaksyon ng mga DDS at saka ni Pulong Duterte? Kasi yung pong ICI na si Retired General Acorda at Mayor Magalong magkasama at yung Undersecretary ng Public Works. Ibig sabihin, yung DPWH at saka ICI nagpunta ng
Davao City, unang distrito. Nakita ang maling disenyo ng project. Mali ang nakita na pinagkagastusan ng bilyon-bilyon. Ito siguro yung bahagi na ng 51 bilyon na di umani napunta sa unang distrito ng Davao, pero may problema pa rin. Ngayon, nagtatanong, bakit si Magalong kasama? Ito po yung paliwanag. Ang sinasabi po ni General Acorda na pumalit kay Magalong sa ICI, Independent Commission for Infrastructure. Ay dahil nga po si Magalong ang unang nag-imbestiga, so formal turnover. Kung anong sinimulan ni Magalong, tinoturnover isa-isa kay General Acorda. Dahil magkaibigan naman, pareho silang pulis. At sumama yung Undersecretary ng Public Works. Na-discovery nila may problema sa Davao City ang flood control project at iba pang infrastruktura. So, sasabihin nyo, paninira na naman. Abedi, sisihin nyo si Magalong na sinasabing Duterte. Siya yung nagdala, siya yung nagpapaliwanag kay General Acorda, ang kasalukuyan nga yung advisor ng ICI at saka yung Undersecretary ng DPWH. So, hindi ito paninira. Nag-viral na yung mga video pero ayaw ko na ipakita sa inyo dahil baka maka-copyright ako. Wala ako doon kaya hindi ko alam eh. Hindi ko nakita yung video pero maraming video lumabas na sa media at social media. Nandun mismo yung dalawang retired general at nakita nila. Nagsusukat pa nga sila eh. Kaya nag-react si Congressman Pulong. Bakit daw inuuna yung kanyang distrito? Ay marami naman lugar na merong korupsyon. Aba nakalimutan yata nitong mambabatas na ito na ang utos ng Pangulo, investigasyon sa lahat ng project, not only flood control program, sa buong bansa. Ang Davao City at unang distrito ng Davao ay sakop ng Pilipinas. Kaya Pulong, huwag ka nang magtaka dahil kahit saan lugar sinisilip na ngayon ng ICI. Kung wala kayong problema, wala kayong pang-aabusong ginawa, kung matino ang inyong mga project na ginamit ang pera ng bayan, wala kayong dapat ikabahala sa galaw ng whole of government approach, tulong-tulong ng gobyerno para madiscover ang lahat ng ito. Ayun po yun. Okay? Eh kasi, yung sino ba yun? Yung grabe yung si Guanzon ba yun? Atty. Guanzon, dating commissioner ng COMELEC na nag-ambisyon na maging congressman pero na-reject na party list. Grabe kong mga bumanat. Personal lagi ang mga banat ng babae nyo. Ano ba yun? Parang di abogada. Parang praning ang dating eh. Si Guanzon, Atty. Guanzon, di ba? Nakakita nyo? Grabe ang pagtatanggol niya sa mga Duterte. Pati yung mga project ng mga Duterte ay pinagtatanggol niya kahit na alam niya may problema. Abogada yan ha. Marami talagang nasirang mga tao sa kadidikit sa mali, kadidikit sa tama. Wala akong pakialam sa inyo, sasabihin kong totoo. Personal kong opinion, ang dating ninyo, dumadami ang praning dahil pinagtatanggol nila yung sa tingin nila ay tama, ay mali. Para sa akin yan. Pag praning lahat.